Nandito ako ngayon sa Dapitan Corner Instruction Street kung saan may ginagawang gusali. Tutulungan ko ngayon sila Manong upang magbuhat ng hollow blocks. Ang kota ko ngayong araw na to ay 100 hollow blocks. Titingnan ko kung kakayanin ko. Pana. Mabigat pala ang hollow blocks. Kung sino man sa kanila ang inatasan na gawin ang suliraning ito, bagod na siguro sa kanyang gawain. 10 pounds ang bigat ng bawat bloke. At isipin mo na lamang na 100 ang pinabuhat sa akin. Kung sa totoong tauhan nila, higit pa sa 100 marahil ang isa-isang ipapasan ng isang trabahador. Ang mainit na araw ang lalo pang nagpapahirap sa gawain ganito. Bandang 2:00 hanggang 4:00. Marurumihan pa ang braso at binti mo, bukod pa sa kamay at paa. Nakaranas na halos lahat sila rito ng pagbubuhat ng hollow block. Mapa taga-lagari, taga-maso, taga-hukay, taga-semento o buhos o taga-martilyo. Lahat magtutulong-tulong magbuhat ng mga materyales katulad ng hollow block at iba pang mabibigat na bagay tulad ng bahay, kahoy at mga sako ng semento. Mabuti na nga lang, hollow blocks lang ang ipinabuhat sa akin. Alam nila na hindi ko kaya ang sako ng semento. Maganda at maayos ang kanilang pagsasamahan dito sa construction site. Kaya naman hindi ako nahirapan makisalamuha sa kanila, mapa oras ng trabaho o oras ng pahinga. Ngunit sa kabilang banda, hindi natin nararamdaman ang hirap na sinasapit nila sapagkat maliit lamang ang sweldo na kinikita nila sa bawat kontrata ng paggawa. Kakaunti pa ang benepisyo na kaakibat ng maliit na kita. Ang masama pa nito, kapag walang proyekto, ang ibig sabihin, walang gagawing bahay o gusali, wala ring kikitain. Ano naman yung mga peligro, nakakatakot na kasama ng pag-iisang karpintero? Sa mga pakulan. Hindi, isang mahulog. Mahulog ka. Sa kahoy. Bigla ka na lang pag nagbunot ka, bigla ka na tumba. Tumuloy yung pako ron. Yun lang ang peligro. Oo, patang, gandang lalaan yung palang dalawa eh. Lalakad dyan, yung mga pako. Yun lang. Naks, payosi-yosi po. Sapat naman ba yung kinikita niya? Tama-tama na lang. May naipunding-punti dyan. Nakakabuhay naman. Oo, siyempre, nakakabuhay din. Mabili mo rin. Pag marunong mag-ipon niya, mabili mo rin yung gusto mo. Salamat. May ilang mga karpintero ang tumatagal at kalaunan tumataas ang posisyon o ranggo sa construction site. Katulad na lamang nitong si Mang Ronald. Nagsimula ako mag-foreman 1980. Hindi, 1978. Leadman. Nag-umpisa sa leadman hanggang sa naging foreman. Ayun. Ano ba yung mga karaniwang problema na nakikita? Ang problema ng foreman. Halimbawa, may mga diferensya ng trabaho. Yung problema ng foreman yun. Yun. Madalas, minamaliit natin ang trabaho ng isang karpintero. Ngunit kung tutusin, sila ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating lipunan. Sapagkat kung wala sila, wala tayong bahay na matitirahan o kaya ay gusali na mapapasukan. Kaya susunod, matutuhan sana natin na pahalagahan ang trabaho ng isang karpintero.